musang dito sa cage niya kaya ayan kinailangan pa siyang tulungan para makababa siya. Ibang musang naman na muna ang pag-uusapan natin ngayon, hindi yung mga musang talaga, kundi itong mga pusa natin. At isa sa kanila ay pangalan ay Musang at ito namang isa ay si Ming. Paano ba naman kasi napagtripan nga sila ni Mother at ayan kinuha nga sila mula sa mga cages nila habang nananahimik sila doon. Pinagkaguluhan tuloy sila ng pack members natin pero ganyan kasi si Mother every hapon talagang nilalambing-lambing niya ang mga pusa natin. Pero ngayon nga naisip niya na itong dalawang adults natin ilagay nga muna natin dito sa cage ng mga musa. Tapos na kasing gawin ng cage na ito kaya ayan for the go sila dyan at naglambitin pa nga. Hindi pa rin kasi natin naiilipat yung mga musang kasi nga kagabi pinatuyo pa natin yung pintura para hindi rin nga nila maamoy yung pinakaamoy niya. Pero ngayon nga na 100% dry na siya, okay na bago natin ilipat ang mga musang. Eto munang dalawa dito. Nung una nga talagang palakad-lakad lang sila hanggang si Ming nakaaknat na nga siya or nakadating na siya dun sa pinakaibabaw at hindi na talaga siya makababa mga mare. Kinailangan pa nga siyang tulungan ni Kuya Sermenyo para makababa lang siya. Diyos ko, ganyan naman talaga ang mga pusa. Ang galing umakyat pero hindi na makababa. Nakakaloka nga guys kasi naman pati nga si Musang nangyari na rin sa kanya yung umakyat siya. Eto nga yung clip na yun kahapon bago nga pinturahan niya ng kulay itim ay nilagay na rin nga ang dalawa dito. At ang kahapon nga umakyat talaga dyan sa pinakaibabaw ay hindi si Ming kundi si Musang. Yes guys, siya talagang nasampulan yesterday kasi tingnan nyo napakayabang niya dyan. Umakyat siya agad-agad dyan sa pinakaibabaw kahit kakalagay pa lang nila dyan. Hashtag asa brave girl pa siya dyan nung una o diba kunwari patingin-tingin pa sa baba pero diretso papaakyat. Hanggang sa maya-maya pa talaga nakarating na nga siya dyan sa pinakatuktok dyan na talagang for the amoy-amoy siya dyan. Ewan ko ba kung anong inaamoy-amoy niya dyan. Enjoy na enjoy rin naman siya pag-climb ng ganyan kasi napakataas na nga na naabot niya pero hindi niya ine-expect, hindi pala niya kayang bumaba. Nung time na to nga susunod pa sana si Ming pero buti na lang hindi siya natuloy at bumaba na rin siya kasi maya-maya pa itong si Musang hindi na magkaintindihan. Paano ba naman kasi nung bababa na siya na-realize niya na hindi niya pala kayang bumaba. Tingnan nyo, tingin talaga siya dyan kaliwat kanan at tinitingnan niya kung meron ba siyang mababagsakan na mas mababa pa. Pero dahil wala nga siyang mababagsakan dyan, no choice siya. Talagang palambi-lambitin na lang siya dyan at sumasabit rin nga yung kanyang kuko kaya hindi talaga siya makababa. O diba nakakaloka kaya naman nagtawag na tayo ng rescue. Buti na lang talaga malaki tong cage na to kaya naman kasyang-kasya dito ang mga tao at kaya yan na-rescue talaga siya ng Kuya Sermier niya. Actually medyo nahirapan rin talaga si Kuya Sermier niyo natanggalin yung kanyang kamay dyan kasi sumasabi talaga yung kuko niya kahit natanggal na. Tapos apat pa nga mga kamay niya yung tatanggalin o diba nakakaloka. Alam niyo yun pag natanggal yung isa kakapit uli siya o diba hindi na natapos. Kaya naman after 5 hours ayan na ibaba na siya finally. Charis lang yung 5 hours. Kaya naman ayan, nung makababa rin siya, never na ulit siyang umakyat sa taas kasi talaga na-realize niya na hindi naman pala talaga carry. Kaya naman naglakad-lakad na lang rin talaga sila dyan at nag-explore dalawa. Habang si Ming naman todo palambing sa mommy niya pero ganyan kasi talaga yung batang yan, sobrang malambing. Balik naman na tayo dito sa ating pack members na nagkakagulo nga dyan kasi nakikipaglaro sila sa mommy nila. Basta kasi talaga lalabas ang pack members tapos andito si Mother, sinasalubong nga nila si Mother tapos this time nakikipaglaro pa nga si Mother gamit itong lobo ni Ate Bibo. Tuwang-tuwa rin naman ang pack members natin kasi lumilipad nga siya tapos maya-maya bumababa kaya todo habol nga sila dyan sa lobo na yan. Hindi nga yung nakaligtas sa ating pack members kasi maya-maya pa naabot nga yan ni Olaf. Buti na lang talagang nabitawan ulit nung makuha ni Mustang. Pero Diyos ko, hindi na talaga mabubuhay ang lobo na yan kasi nakuha ulit ni Mustang yan, iwinagwag at wali butas-butas na ang lobong Pikachu ni Ate Bibo. Medyo napalo nga lang siya ng konti ni Kuya Sermenyo kasi ayaw niyang ibigay baka malafang niya nga yung lobo na yan. Delikado rin syempre. Anyways, ito naman na yung last na gagawin ni Mother dito sa cage ng Musang. Finishing touches na lang bago nga sila ilipat mag-anak. Kaya makikita nyo rin nga kasi meron na nga dyang maliit na bahay kung saan yan ang magiging pugad ng mga musang at syempre dyan rin magsistay ang kanyang mga baby. Para na rin nga yun sa privacy nila, maganda na nga na minatutag-tataguan silang ganyan. Kung makikita nyo rin nga tinatali-tali ni Mother yung mga branches na yan para nga daw po ang musang ay makaakyat dyan ng maayos sa kanilang cage or sa kanyang pinaka-nest na yan or pugad kasi wala siyang aakyatan noon actually. Kaya naman ang ginawa ni Mother, ayan, naglagay nga siya ng isang branch dyan, itinali niya para yan yung magiging akyatan ng musa. O diba, ready na tayong ilipat sila.